Hi guys, so napa-vlog tayo ngayon dahil 3 beses po si GCash nag-text na pwede na raw humiram ng up to 350,000 sa G-Loan. At syempre, sino ba naman yung hindi ma-excite dahil itong si G-Loan ay legit. It's offered by Fuse Lending, di ba? Nakikita ko na rin to sa Facebook yung mga ads niya. Alam niyo yung galing talaga kay GCash at yung talagang kay GCash Na-curious ako guys, at talaga bang nagpapautang si G-Loan or si GCash up to 350,000? At kung para kanino to? Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan po natin yung utang. Dahil utang is a powerful tool na dapat alam natin paano gamitin ha. So this video is not meant para mag-promote tayo ng utang or this video is not sponsored pero financial literacy lang po para tayo aware. Now for today's video yun, pag-usapan to natin si G-Loan. As far as I know ha, ever since pagkakaalam ko itong si G-Loan ay pwede kang umutang ng up to 125,000 pesos. At least yun yung publish sa kanyang GCash na website. And it is powered by Fuse Lending. Please also do remember na itong si Fuse Lending na nagpapautang through GCash G-Loan is SEC registered and a submitting entity po sa CIC. Tandaan nyo, importante po yan. So, ayun, ilang beses ko na nakita yung ads ni GCash sa Facebook na nagpapahiram na daw siya ng up to 350,000. And alam naman natin na pwede itong installment up to 48 months. So, diba? Hindi naman masyadong mababa yung interest pero masasabi natin pwede na if we're going to compare this with Ola. Yung sa text guys, buti naman kasi at least walang link. Kasi kahit na si GCash, nag-warn po siya na wag tayong mag-click ng link. And even nung nagka-offer ako ng G-Loan, not once, but twice within the same year, tapong link. But an instruction na pupunta ka lang ng GCash under the borrow tab, you can click mo si G-Loan, and if meron kang offer, ito po yung lalabas. So, based on my experience, dalawa po yung G-Loan na na-offer sa akin. Yung isa is 35,000, yung isa naman is 15,000. Let's just say itong si G-Loan is paswertihan. Kasi meron siyang, first of all, with the requirements. Sino ba yung pwedeng mag-G-Loan? Select users lang daw. Sabi niya, it's based on your G-score. So if you have a high G-score, which is a trust rating na in-establish niyo GCash, usually magkakaroon ka ng offer and dapat gamit na gamit yung GCash mo. There are people, guys, na kahit parang halos tad-tad, gas-gas na si GCash sa halos na anong transactions ay hindi pa rin nagkaka-offer because yun nga, Fuse Lending na siyang provide ng pautang service na to, does its credit checks. Kasi it's also important na maganda po yung credit history natin para magkaroon tayo ng offer. And dapat wala tayong nakomit na fraud or parang questionable na activities sa ating mga financial records. Meaning, hindi po tayo naging pasaway sa ibang mga online or financial institutions sa pinagkakautangan natin. Iba kahit na mababa yung G-score na o-offeran yung iba, kahit na mataas yung G-score, wala pa rin. Parang every week po siya nag-i-evaluate sa atin. So ngayon, dahil kalat na nag-o-offer pala tong si G-Loan ng up to 350,000, is it for everybody? I don't think so. Kasi when I did some research, I found na itong 300 are para for those yung mga business accounts. Kapag regular GCash user ka lang, and it has to be verified, whether mapa-business ka man or individual, dapat verified siya para magkaroon ka ng access sa mga ganito. For regular users, as per their website, is 150,000 po yung kanyang ino-offer. Yun, it's not for everybody. But okay na rin yung 125,000 guys. Malaki na rin yun. Not to mention that you can pay it for up to 2 years or 48 months. Pero dependent siya sa amount. Nung nag-offer ako ng 35,000, I had the option. Yung binigay sa akin option was 12 months. And nung nagkaroon ako ng offer ng 15,000 pesos na G-Loan, mga 2 payments after akong nag-utang ng 35,000, yung in-offer sa aking term was 9 months. So sasabihin niya, say for example, 1.89 na add-on rate, but that's not final kasi dun po sa loan agreement mo, which marireview mo po yan bago mo iti-take yung loan, lalabas po yung effective monthly interest mo, which in my case is 3 point something. So guys, dapat po kasi nire-review po yung loan agreement. Otherwise, sakit po siya kasi sa ulo. So bago tayo mag-click ng click na to, dapat talaga inaalam natin yung lahat that's associated with your loan. It's a good offer, pero hindi po kasi siya buong natatanggap kasi kakaltas po siya ng admin fee or processing fee, which is a small fraction of your loan. So, not good nakakaltas siya, but at the same time, it's not as bad as other OLAs na kumakaltas ng 9% or 35%. Para sa akin, okay na to. Aside from that guys, naka-stipulate din po sa ating loan agreement na kung saan. Kasi pag kinlay mo yung loan,
it only means one thing. Nag-a-agree ka sa terms and conditions. At kasama na dyan yung kanyang penalty na ipapatong kung sakali ikaw ay malate. Sa loan agreement, nakastate din na nag-a-agree ka na mag-auto debit siya sa kung ano man yung laman ng GCash mo pagdating ng due date mo, unless you choose na bayaran siya before pa dumating yung due date mo. All the other things na mangyayari kapag hindi mo sinunod yung schedule ng fees mo. Also, si Fuse Lending po, maaari niyang i-assign yung overdue mo or yung default mo, yung hindi mo nabayarang loan, maaari po niyang i-assign sa kanyang mga collection agencies. At hindi lang po isa, marami po. Because G-Loan or Fuse Lending will also try to reach out to you, and hindi po siya the kind na yung manghaharas, yung magpo-post sa social media. Siyempre, nakaka-stress po yung, say, for example, araw-araw kang tatawagan, tatanungin kung kailan ka magbabayad. Nakaka-stress po yung mag-payment arrangement. So, dapat iniintindi po natin to bago tayo umutang. And guys, kahit let's just say, I'm not sure kung kung mag-home visit siya ha. So, let's just say na yung si G-Loan, tumahimik, nag-give up na sa kaka-follow up sa'yo, or hindi ka nag-off ka ng SIM, yung mga ganon, or wala na, bad debt na, hindi ka na pinapansin. Pero guys, dahil reporting po si Fuse Lending sa CIC, or Credit Information Corporation, so kung ano man naging behavior natin as a borrower, kung naging good payer ba tayo, or naging pasaway tayo, dito sa pag-manage ng ating G-Loan, magre-reflect po to sa ating credit history. And it can affect our future loan applications. So please think carefully bago umutang because it is our responsibility. Yun lang guys, whether ma-offeran ka ng 350,000, 125, or 15 man, or 50,000, the bottom line is legit po si G-Loan. Pero legit na paswertihan. Dahil every week ka po niya parang ginajudge or ina-assess kung karapat-dapat ka ba niyang pautangin. So, it's good to have an offer, but it also doesn't mean na i-grab mo yun just because it's there. Because utang po kasi to. Imagine, pag it sums up, by the time na tapos mo ng bayaran yung loan mo, mabibigla ka na, ang mahal pa lang napunto sa interest ha. So, pinag-iisipan ko siya. But, at least, itong si GCash naman or si G-Loan, kapag nagbayad ka ng maaga, nagkakaroon siya ng cashback, but do not expect na magkakaroon ka agad ng offer. Depende po kay system. But rest assured, it's a good option if meron kang offer. So yun lang guys, hindi po lahat ay pwedeng mag 350,000. Let's just say na kung regular user ka, 125, and it's a good thing na rin to have, but sana mas maging stable to. Okay? So, yun lang guys. Yan po yung pag-utang sa GCash, G-Loan, and I will see you on my next